for today's video, nandito tayo ngayon sa The Kowloon Hotel. Dito yan sa Hong Kong. So magkakaroon tayo ng room tour, room 623. So ito yung keycard natin. So let's go. So ayan. Pagpasok nyo, sa concierge, bibigyan kayo ng dalawang keycard. Kasi yung isang keycard, ilalagay nyo yun dito sa area na to. Yan nakalagay, insert key for power, para magkaroon ng power yung buong kwarto. So yung isang extra na key is para dun sa, syempre usually dalawa naman ang nag-check-in dyan, or kung kahit isa ka lang, dalawa pa yung key na ibibigay sa'yo, para pwedeng, halimbawa nag-charge ka ng, or iwanan mo nakabukas yung TV or yung aircon, hindi mawawala yung power kasi yung isa nakasaksak dito, yung isa naman dalawa para access mo papasok ng room. Okay? So, pagpasok mo dito, very modern kasi smart door na yata ang tawag dito, no? Kasi keycard na ang gamit. And then meron silang fire escape plan dito sa likod ng door. So standard na yun sa mga hotel, no? And then ang mapapansin ko dito, overall in general, no, sa Hong Kong is very narrow, tsaka maliit talaga yung room, no? Kahit hindi ko na siya sukatin sa mga napunta akong hotel, maliit talaga yung size niya. Pero hindi yan tinipid kasi sa tingin ko, normal yan na size dito sa Hong Kong, no? Dahil talagang very limited lang yung space nila, yung land area ng territory na to ng China. So very important sa kanila yung every inch ng property na pwedeng i-acquire ng mga company or ng mga family na gusto magkaroon ng property sa Hong Kong. So dito, ang mapansin ko na ginawa nila is naglagay sila ng floor to ceiling na mirror, no, to make the space look wider and bigger na rin. Pero syempre, illusion lang yan, no? Syempre, pero sa akin maganda yan kasi maganda to, especially kagaya ngayon, nandito kami para sa isang event, no? Meron gagamiting isang malaking event dito sa Hong Kong. So, perfect to for business traveler. So, dapat may mga salamin kang kagaya nito para makita mo kung how you look, to, kung okay ka na ba bago ka pumunta sa event, bago ka lumabas ng kwarto mo. Okay? So, dito, sa bandang kaliwa ko, nung pagpasok mo, andito naman yung toilet and bath. Ngayon, mapapansin nyo dito, ang door nila is tempered glass na may parang film, no, for privacy, para hindi masyadong see-through. Pero yung ilalim niya, mapapansin mo, ayan, kita, no? So, pag may tao dyan, makikita mo, pag sumilip ka, makikita mo talaga yung paa niya. Pero syempre, ang mag-i-stay naman dito, syempre, it's either magkakilala or magkapamilya, di ba? So, ayan. So, pagpasok nyo dito, very small lang din ang size dito ng toilet and bath. And normal lang yan dito sa Hong Kong, hindi tinipid yan, ganyan talaga. No? Pagpasok niyo dito sa bandang kaliwa ko, nandiyan yung shower area na may bathtub. Ayan. And then meron kang shower, hot and cold na yan. And then may refillable na body wash tsaka 3-in-1 shampoo and conditioner. And then very rare na lang ngayon sa mga hotel na nakikita ko na merong shower curtain. Usually ang mga nakikita kong ganitong hotel is yung mga limited lang talaga yung space. Kasi pag nilagyan nila to ng enclosure, yung glass, medyo kumakain siya ng space, no? So dito meron silang towel rack. And then may dalawa diyan, and then mayroong face towel. May intercom, toilet. So by the way, no, itong tour natin ngayon is hindi namin kakarating lang. Kaya pa kami naka-check-in kasi marami tayong pinuntahan tsaka ginawa dito sa Hong Kong. Kaya medyo nagalaw na yung most part ng kwarto, kaya hindi na siya as good as nung dinatnan namin. Okay? So dito sa baba, pakita ko lang sa inyo, meron parang rubber mat. Especially maganda yan para sa mga kids tsaka sa mga senior kasi para hindi slippery. Okay? And then, meron sila ditong towel rack siguro to, no? Diyan nilalagay yung towel pagka nagamit mo na. And then, meron kang complimentary na tissue. May baso ka dyan para toothbrush ka. And then, meron ka ditong lavatory, no? Hot and cold na rin yan. And then, may refillable na
hand soap. And then, meron kang hair dryer or blower. Ayan, makikita nyo. Ayan. And then, meron kang mirror. Ito, perfect to sa mga babae pag nagkikilay, nagme-makeup. So, itong hotel na to, masasabi ko, perfect siya for a business traveler. No? Kasi, very compact siya pero very economical. And then, meron sila ditong outlet for, nakalagay for shavers only. Okay, and then may trash can sa ilalim. And then pagpasok nyo, di ba, yan yung sa kaliwa ko. Sa kanan naman, nandyan yung mini bar. So, meron silang spacious na bar area dito na all glass, talagang parang may illusion na parang masyado siyang malalim or malaki. And then, merong kettle. And then, etong flat iron, ni-request lang namin yan. So, hindi siya nandyan automatic, by request yan. Don't worry, wala naman buyang bayad. And then, may dalawang baso. And then, may mga complimentary na coffee mate, crystal sugar, white sugar, black tea, green tea, and then may dalawang tasa, may kutsarita, and then meron silang safety dito sa ilalim. Ayan. Very important no, especially sa mga business traveler kagaya natin, no? Kasi, syempre, pag nagta-travel ka, may dala kang alahas, cheque, cash, mga gadgets, hindi naman all the time dadalhin mo yan, di ba? For safety, meron silang ganito. So, very important to. Pag walang ganito yung hotel na pinupuntahan namin, is, minsan nagdadalawang isip kami kung mag-check-in kami sa ganyang hotel. Pero mostly naman namang hotel ngayon, parang standard na sa kanila yan eh. And then, meron silang mini ref dito. Hindi lang to chiller, mini ref po yan. Kasi, pwedeng gumawa ng ice dun sa bandang dulo ay makita nyo. Okay? And then, dito, meron silang cabinet. Hindi ko na lang papakita sa inyo kasi makalat na talaga kasi kanina, mabilisan lang. Meron siyang sabihin ko lang sa inyo, meron silang dalawang bathrobe. Meron silang complimentary sleepers, tsaka merong laundry bag. And then, meron din silang laundry service, no? So, hindi ko lang mahanap kung nasan yung paper pero may charge yan. Okay, and then, meron sila ditong air filter. Very important yan. Okay? So, pagpasok nyo, again, yan ang sinabi ko sa inyo kanina, napakalit lang ng hallway. Typical yan dito sa Hong Kong. Okay? Kasi very limited lang space nila dito. And then, dito sa bed area, queen size itong bed na to. Actually, ang sabi sa amin sabi sa akin nung sa information sa baba, nung nag-check-in kami, queen size. Pero I think hindi to queen size eh. I think king size to kasi mas malaki to. Kasi yung bed namin sa bahay, nung sa eldest ko, queen size yun. Pero hindi ganito kalaki. Kaya sa tingin ko, this is king size. Okay? And then makikita nyo, padded yung kanyang headboard. And then, king size nga siya. May 3 pillow. Then may comforter. Then magkabilang side, merong reading lamp. Yung isa, I don't know bakit hindi siya nag-open. Pinipindot ko siya or baka siguro maluwag lang yung bulb. No? And then meron silang dito parang, I think in-improvise or something like, nilagyan nila ng parang saksakan dito, no? Ayun, pwedeng USB, pwedeng Type-C, ayan, pwede. Perfect yan sa mga gadget, cellphone, tablet, laptop yan. And then dito, sa harap ng bed, meron dyan, I think smart TV na to. Hindi ko pa siya masyadong, pero may cable siya, yan, no? May cable siya. I'm not sure kung smart TV, pero syempre sa panahon ngayon, no, sa mga pupunta naming hotel, especially Hong Kong pa naman to, most of the time, smart TV na yan. Pero, mamaya malalaman natin, hindi ko pa kasi na-explore. Okay? And then, wallpaper na yung wall niya all throughout the room. Wallpaper na siya. Hindi siya basta wallpaper na design, textured siya. Pag hinawakan mo siya, mararamdaman mo yung medyo rough siya ng konti kasi tela siya. And then, may mga linear lights sa ilalim or parang hidden lights ang tawag nila iba dyan for design, no? And then ito yung gamit namin, yan, gamit namin for few days, okay? And then meron sila ditong intercom, and then merong paper and parang notepad siguro to ang tawag dyan, no? And then all throughout the room, no, kung mapapansin nyo mula dun sa simula pagpasok sa door hanggang dito is carpeted siya. Kasi usually sa mga hotel na pupuntahan namin, especially sa Pilipinas, hanggang doon sa tapat ng CR, tiles siya or marble, and then the rest carpeted na. Pero ito, mula pagpasok mo ng
kwarto mo hanggang dito sa dulo, carpeted. At hindi lang basta carpet, makapal siyang carpet. Okay? And then, dito, meron kang table. Kasi masabi ko, perfect talaga for business traveler. Kasi meron kang working area dito. I don't think vanity table ang tawag dito kasi wala kang mirror dito. No, meron ka ditong lamp lang. Perfect yan pag nagla-laptop ka, nagsusulat ka, or may ginagawa ka ng mga paperworks. And then, ang upuan mo, hindi siya yung parang pang salon, kundi parang ano siya, pang, sabi nila gamer daw, or di kaya sa mga nagtatrabaho sa mga call center, medyo ganyan yung upuan nila. And then, ang kapal ng glass niya, guys, ayan, makikita nyo, ang kapal nyo. Tingin ko nga parang ito yung glass na ganito kakapal, yung sa mga, alam nyo na yung parang yung sa Monte Maria sa Batangas, kung familiar kayo, yung parang glass floor, parang ganyan, ang kapal oh. Ayan. And then dito, ito yung Kowloon Hotel niya. Nakalagay dyan sa QR code yung hotel directory and then private dining menu. And then nandyan rin yung wifi ninyo, yung network, tsaka yung password niya. Okay? And then may mga reminders sila, ayan, for pest control and everything, pero in Chinese. And then meron din sila in English, no? Kasi ang mga guests nila all over the world, no? And then very rare din, pero very significant, meron silang air purifier, no? So ito, good to, no? Gusto ko yan. And then by the way pala, no, hindi ko napakita sa inyo kanina, meron tong flat iron board, no? Kasi gaya sinabi ko kanina, yung flat iron, hindi kasama yan, by request yan, walang charge. So nag-request na rin kami ng iron board kasi magpaplansya kami ng formal attire na isusuot namin para sa event bukas. Okay? At ano pa ba? Dito ang curtain dalawa. Merong sheer curtain. Ito usually pagka sa umaga, 'di ba, possible nag-stream yung lights papasok ng kwarto. Ngayon, kung ayaw mo naman sobrang dilim, gusto mo mapasok ng liwanag pero hindi talaga direkta para hindi mainit, usually itong ginagamit na curtain. No, para may privacy ka pa rin, hindi ka nakikita sa kabilang building or sa malayo kasi meron kang sheer curtain. Ngayon, kung night person ka naman, tulog ka sa umaga, gusto mo talagang madilim na madilim kahit umaga, ito naman ang pwede mong iusog. Ayan. So, madilim na madilim yan kahit umaga ka natutulog. And, meron silang outlet dito. Ayan. Pero dahil Hong Kong to, standard, dapat meron kang universal adapter. Kasi maraming klase yan, di ba? Bawat country, Europe, US, Asian countries, iba-iba yung saksakan niya. So, lagi ako may dala niyan. And then, ang kagandahan dito, no? Ngayon ko palang na-appreciate, kanina sinilip ko siya, no? Yung view dito ng Hong Kong. Since alam naman natin dito sa Hong Kong is very populated na sila, maraming building. Yung katabi lang namin, no? Like, I think few meters lang to, no? Or yards away lang. Kaya kitang-kita mo, hindi tinted yung mga window ng mga offices. So, nakikita ko sila. I'm not sure lang kung sila din, nakikita din kami ng ganyang kaliwanag. Kaya very important na, pero I think tinted naman ba? I think very important na may sheer curtain ka na ganyan. Siyempre, minsan pag galing ka sa shower room, naka-towel ka lang, or minsan naka-underwear ka lang. So, kailangan kahit paano may privacy ka. And then, ang ganda ng room na to kasi patatsulok yung kanyang parang edge. No? Hindi siya yung typical na diretso lang or pabilog. Ito, parang corner na all glass. Very unique, no? And then, yung baba niya, ayan, makikita nyo kung nakikita nyo kasi madilim na. Very quiet tong area na to. Napapalibutan to ng mga luxury brands. Mostly, pero hindi rin lahat. Meron ding iba na not so luxury na brands. And then, yung mga coffee shop, may mga kainan. So, very, masabi ko, prime location to. Okay? So, ayan lang muna sa tingin ko. I think na ano na natin. And then, centralized pala ang aircon dito. Ayan, makikita nyo. And then, may fire detector. And then, may fire water sprinkler. Okay, ayan. So, again, sa mga may question kung magkano dito, of course, para hindi kayo ma-scam, tsaka para hassle-free, visit lang kayo syempre sa nag-iisa nilang official website, no? Punta lang kayo sa The Kowloon Hotel.
Hong Kong. So, doon kayo mag-check kung magkano ang rate nila dito kasi nagbabago yan. Pero, I think, nung nabook to, nasa around 7,000. No? So, average na yan, average cost na yan ng, or rate na yan ng isang hotel dito sa Hong Kong. No? Pero, syempre, minsan, pag off-peak, yung tag-ulan, ganyan, bumababa yan. And then, pagka peak season, like mga holidays, Christmas, New Year, or kaya mga Chinese New Year, yan, tumataas yan. Possible, almost double, no? So, depende. Pero minsan may promo din sila. Okay, so yun lang. So, thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos and updates. Have a nice day.